I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time.
through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Naimbag nga morning kakabsat, baro nga
Aldaw, Barunga Parabor. Yan, nabubulol na ako. Good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga. Yan, thank you, audience. Yan, so yun, at mapagpalang umaga sa ating lahat at isang panibagong araw para sa atin. Kaya mga working singles, gising na. And join po kayo sa Google Meet. And kung hindi kaya ng data nyo or wifi na mag-Google Meet, why not? Sa FB Live. And comment lang kayo, no? Para ma-con kayo. Mabati. Yan. So, puro kwan naman na. Puro parents na naman nakikita ko sa FB Live. Yan. So, pero yun. At good morning din sa mga kasama ko dito. Lalo na si Ma'am, yung mga kasama kong host, Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, bati ka. Yan, good morning po sa ating lahat at sa mga viewers, mga working singles. Yan, good morning. Amen. Yan, Ma'am Janida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. It's April 3 sa ating kalendaryo at enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. April na pala. No? Sadyang kay bilis ang panahon. Alright. Yung mga live audience po natin dito. Yan. Si Ma'am Grisha. Ma'am Grisha, bati ka. Hello po, magandang umaga sa ating lahat. Enjoy natin yung pagkikinig ng salita ng Diyos. Good morning po. Mag-enjoy po tayo sa salita po ng Diyos. Amen. Yan. Nagpupukpukan na sila ng microphone. Brother Mark, bati ka. Ay, mamaya na pala. Nawala eh. Alright. Mamaya na pala, oh. Mamaya. Hira. Yan. Mamaya ka na bumati, Brother Mark. Hintayin natin siya. Alright. Alright. Batayin natin dyan sa Google Meet. Kasama natin si Brother John Michael from Saudi. Mayra. Na sobrang nagpapayaman si Brother John Michael. Brother John Michael, bati ka dito sa Pinas. Morning po sa inyo sa Pilipinas. Yun, Mayra. Ibang bansa din. Yun. Amen. Yan. At si Ma'am Emilia Wayaway, good morning po dyan. Ay, Saudi din. Yan. Good morning sa ating lahat. Yun. Amen. Ma'am Sabel, good morning po. Naimbag, nagsapa ka na tayo amin. Wait lang. Ay, nag-aayos pa si Jamay. Good morning po. Yan. Nagsusuklay pa si Ma'am Sabel. Sige, mamaya na. Alright. FB Live naman tayo. Batiin natin dyan sino yung mga nagsi-comment. We have 10 viewers for now. Good morning sa ating pastor. Yan, si pastor. Mapagpalang umaga po sa inyo. And si Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. Yan, nasa Google Meet din siya. And si Ma'am Nelda Bore, good morning. Si Ma'am Rachel Geralde, good morning po. Sir Salvador Bore, good morning. Yan. Ma'am Mayra Salarzon, good morning po sa inyo. Yan. Sir Digno Velasquez, good morning. Sir Jonas Dixon, good morning po sa inyo. Sir Juni Narcisa, good morning. And si Ma'am Agapita Amlos and si Sir Hobart Hofer. Yan. Ma'am Rolin Sanet, good morning po sa inyo. Sir Ariel Pomecha, good morning. Sir Archerto Manzano, good morning po. Sino pa? Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Yan. Sir Benny, good morning po sa inyo. Yan. And sabi po ni Pastor, mag-enjoy po tayo sa Word of God. Amen. Ma'am Jen Campana. Yan, may puso-puso pa. Oh. Mamera. In love siguro si Ma'am Janita. Alright, si Ma'am Flor Solomon from Japan. Good morning po sa inyo. Diyan. Sa Japan. Yan. Sino pa? Nana? Alright. So, yun. Tumataas ang ating viewers. 12 viewers. So, please like and share our
live streaming. And lalo na yung mga working singles, please join our FB Live or Google Meet. Yan. So, please, no? Yan, mga working singles. Sobrang pagod ata sila sa trabaho para ano. Yan. Alright, so, yan. This April, we have a new lesson. No, napakagandang usapin, no? Pero nasa committed tayo kasi year of commitment po tayo. So, yun. Talagang maganda na pag-uusapan natin, no, pagdating sa commitment or pagiging committed. Yan. So, napaganda dahil the whole year pag-uusapan natin 'yan, no? At di ko questionable na lang kung hindi pa tayo makagawa ng commitment, no, the whole year. So, andito na lahat ng encouragement namin, andito na lahat ng mga challenge sa ating mga hosts, no? Na kung saan from Tuesday to Saturday, yan na pag-uusapan natin yung commitment natin, no? Kung ano yung commitment na ginagawa natin sa Panginoon, no? Kaya yan, kaya every morning napapakinggan natin sa mga devotion. So napakaganda, no? Na kung saan bilang isang Kristiyano, napakaganda na meron tayong commitment para sa Panginoon, no? Hindi dapat mawawala yan. Alright, so ang new topic natin sa month of April is commit to obey the Word of God. And commit to obey the Word of God. Napakaganda na andun yung pagsunod natin, no, sa salita ng Diyos, no? Kung saan obedience, no? Through obedience. Na kung saan makikita natin na lumalago ang isang Kristiyano kung obedience siya sa Word of God, sa salita ng Diyos, no? Kasi hindi lalago ang isang Kristiyano kung wala tayong hindi natin sinusunod ang Word of God, no? Malabo, no? Malabo na na lalago, kundi magiging stagnant or mamamatay yung pagka-Kristiyano. So, wag nating wag tayo dadating sa point na we are dead, no? We are dead. So, napakaganda na kung saan we practicing yung Word of God sa ating buhay. Hindi lang practice kundi yun nga, na nagiging blessing tayo sa iba kapag sinusunod natin, diba? Obedience is the very best way. Ano ang kanta yung Ma'am Ginida? Yan, obedience is the very best way. Yan, ako saan. Yun lagi namin kinakanta sa Sunday School eh. Yan, nabutan ko pa si Ma'am Ginida nagtuturo na eh. Ay! Then, joke lang. Si Sir Tom pala, si Sir Tom. Yan, so, yun, ako saan. From young age is yun, tinuturo na yung obedience. So, napakaganda. Dahil meron tayong simbahan na nagtuturo ng pagsunod, no? Obedience. Yan. So, we are commit, no? Na kung saan, hindi iba yung obedience na parang for compliance, no? Parang sa ating work, no? Bakit natin susunod yung mga boss natin, no? Na kung saan sa trabaho, yan. Bakit? Kasi may kapalit, 'di ba? Na kung saan parang for compliance kahit ayaw mo yung trabaho, no? Pero ginagawa mo, bakit? Kasi may sweldo eh, 'di ba? So, iba yung obedience na yun. Pero yung obedience na pag-uusapan na dito, kahit walang kapalit, kahit through our love and our commitment is nagagawa nating sumunod sa Panginoon. No? So, napakaganda. Kaya nga tayo mga working singles, yun nga, very important sa atin yung obedience natin sa Word of God. Hindi lang sa Word, kundi pati sa Word of God. So, yun nga, lalo na, no, yung last na topic natin is through church attendance. So napakaganda na nababasa natin dito from Hebrews chapter 10 verse 25 is nasusunod natin yun, no? It's a command of God. So napakaganda na nasusunod natin yung command of God, no? So napakahalaga yun kasi doon tayo lalago bilang isang Kristiyano. Yun. So commit to obey the Word of God. Napakaganda. So
meron akong babasahin dito, isang Bible character, no? Na kung saan nag-disobey siya una sa Panginoon, no? So, pero hindi natin pag-uusapan yung nag-disobey na kasi yan. So, yun si Jonah, diba? So, yun nga, pinapunta siya sa Nineveh para mag-preach, pero anong ginawa niya? Disobey niya. Pero andun na, tinitch siya ng Panginoon ng isang lesson na yun, alam niyo na yung kwento. Nag-disobey siya and kinorek siya ng Panginoon. Pero yung pag-uusapan natin is to yung pagsunod niya na, no? So, dito sa Jonah chapter 3 verse 3. So, Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now, Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. So, yun nga, na kung saan sumunod si Jonah according to the word of the Lord. Yan. So, yun na kung saan hindi na despite no sa nag-disobey siya sa Panginoon. Pero si Jonah ay yun nga, na kung saan sumunod din. Pero wag nating hintayin na parusahan pa tayo ng Panginoon para sumunod, no? Wag nating hintayin putulin ng Diyos yung paa natin para sumunod sa Panginoon. No? Pero, yun nga, no, saan? So, Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. So, napakagandang talata na kung saan susunod tayo sa Panginoon according to the word of the Lord. And so, we commit to obey God's word or a word of God accordingly. No? Na kung saan mahirap yung yung susunod ka na kung saan walang pattern, ano? Walang basehan. So, yun. Nabasa natin dito is according to the word of the Lord. No, na kung saan we preach the gospel, no? Na bakit tayo nagsusulwin? Bakit tayo nag-share? Bakit? Because of according to the word of the Lord, no? Preach the word, 'di ba? Sabi nga sa Matthew, no, na kung saan nakikita natin na true obedience is andun yung nagiging blessing tayo sa iba, no? Kung gusto mo maging blessing sa iba, sundin mo na yung word of God, no? Na kung saan andyan yung pag-share natin, andyan yung discipling natin, andyan yung tinuturuan tayo magbigay, 'di ba? And andyan yung source of blessing natin, no, bilang isang Kristiyano. Kaya sabi nga ni Pastor kagabi na wala pa siyang nakita na malimos na anak ng Diyos, no? Na kung saan andun yung blessing ng Panginoon kung sinusunod talaga natin yung word of God. Kaya napaka-importante tsaka napaka-bless natin dahil sa church nito we are Bible, no? Na kung saan talagang Bible Baptist tayo. Na kung saan talagang pre-practice natin yung word of God. Kaya nga napakaganda na pakinggan, no? Nasa though maraming mga Baptist ngayon, no? Pero wala na napakarang nawawala yung standard nila and pati Bible nabago na. Meron akong na coverage, no? Baptist din sila pero yung Bible nila is yung New Translate. Pero meron pa isa yung New Translate English yata yun, something na yun. Na kasi nakita ko doon sa ginagamit na ng Bible. Hindi siya, parang ganon. New King James na New Translate, parang ganon. Pero ang layo talaga ng So, sinasabi na ng Baptist sila, pero yun nga, sa Bible pa lang is nagbabago na sila. No? Paano nila susundin yung pure word of God? No? Kaya nga we are so blessed dahil meron tayong hawak natin yung inspired word of God. No? Na kung saan ito Bible natin, no, na kung saan directly na nagtuturo sa atin. Kaya nga minsan talagang andyan yung preaching ni Pastor, napakasakit, tinatamaan, 'di ba? Pero galing yan sa word of God Kung susundin natin, the Lord will bless us. And hindi lang i-bless tayo ng Panginoon, kundi lalago tayo sa bilisang Kristiyano. Kaya we are commit ourselves to obey the word of God, no? So
yun, hindi namin papaliwanag. Yun, di ko na papaliwanag yung about sa commit. Kasi, yan, na dami naming introduction about dyan, di ba? So, alam na natin yung commitment na yan or committed. Yan. So, yun nga, na kung saan, through you, yun, sabi nga ni dito sa Jonah, na kung saan, si Jonah, yan, pumunta sa Nineveh, no? Na kung saan, according to the word of the Lord. So, napakaliwanag yan, no? Through our obedience na magiging blessing ka sa isang lugar. Like Jonah, doon sa Nineveh. Nag-preach ng gospel, no? Na kung saan, napakaganda, na kung saan tayo rin bilang isang Kristiyano, no? Huwag na nating gagayahin yung disobedience na ni Jonah. Pero yung gayahin natin yung obedience niya, no? Na kung saan andyan yung pagsunod niya according to the word of the Lord. Yan. So napakaganda yan. Then basahin natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Napakaganda rin to. 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi dito, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace and be multiplied. Yan, kung saan unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Yan, through obedience, na kung saan andun yung grace ng Panginoon para sa atin, no? Na kung saan yun nga, through our obedience, yung grace ng Panginoon and peace be multiplied. So, napakaganda na kung saan bakit tayo magkukumit to obey the word of God? Saan dun yung brings God's blessing, no? Brings God's blessing and right with God. Yan. Which is tama, no? Para sa Panginoon nga, alam niyo yung Ephesians 6:1, di ba? So, children, obey your parents in the Lord for this is right, no? So, ang obedience is tama yan sa Panginoon. And please, says God, yan. Napi-please ang Panginoon kapag sumusunod tayo. So, napakaganda bilang isang Kristiyano, no, kung saan through i-commit natin yung ating sarili, no, to obey God's word, no, na makikita natin na hindi lang tayo, especially tayo mga working singles, no, hindi lang tayo ang pangit tingnan kapag sobrang obedience mo sa iyong boss or anything employer, ganun, na kung saan pero sa pagdating sa word of God, hindi natin sinusunod, no? No, saan? Sino ba nagbibigay sa atin ng kalakasan? Ang Panginoon. Sino ba nagbibigay sa atin ng hininga? Ang Panginoon, no? So hindi ating trabaho yung nagbibigay sa atin ng ng kalakasan or anything, kundi ang Panginoon. So bakit, no? Why not? We are not committing to obey the word of God, no? Napakarami, no, na kung saan nagkatrabaho, maganda yung career niya, di na nagsisimba, no? At yun nga, nakakalungkot, sinabi niya, ay, hindi na ako magsisimba, no? Di ko alam, no? Bakit, anong rason, bakit hindi na siya magsisimba? Ang Panginoon, nagtumulong para magkaroon ng ganung trabaho niya. So, andun na yung pride natin, di ba? Yun yung, nakakalungkot lang dahil, yun nga, may nakausap akong working singles din dito na kung saan nung pinagpipray niya pa yung trabaho, lagi siya dito sa church. Tapos nung wala na, sinabi niya na hindi na siya magsisimba. So, yun, nakakalungkot lang dahil yun nga, sinagot ang Panginoon yung kanyang prayer na makapasok sa trabaho na yun. Pero yun nga, na kung saan dumating sa point na hindi na siya magsisimba, diba? So, yun. Bakit? Kasi nagdi-disobey siya sa Panginoon. Bakit dumating sa point na yun, no? Or kalagayan na yun na hindi na siya magsisimba? Bakit? Kasi hindi niya sinusunod yung word of God. So, napakaganda, no? Na huwag nating hintayin dumating sa point na yun na hindi na tayo magsisimba. And yun nga, through our disobedience is mamatay yung Christian life natin, no?
Yun nga. Then, hindi lang Christian life, kundi meron din sa Bible na hindi rin sumunod sa Bible is, yun, pinatay ng Diyos. So, huwag natin hindahin na sa point na yun, no? So, yun nga, from, habang meron pa tayong kalakasan, masagana pa tayo, is sumunod na tayo sa Word of God, no? Especially tayo sa mga working singles na kung saan, we commit to obey the Word of God. So, we give time, no? We give time para sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor, wag lang tira-tirang oras, kundi bigyan natin ng oras, no? Ang Panginoon. And we obey God's Word, no? And obey God's Word. So, yun. At napakaganda na kung saan bilang isang Kristiyano is talagang committed na sumunod sa salita ng Diyos. And through Jonah, no? Makikita natin yung obedience ni Jonah na kung saan according to the word of the Lord. Yan. So, yun lang gusto kong ma-share and alam ko maraming ma-share si Ma'am Jenida. Ma'am Jenida. Amen. Thank you, Sir Christian. And once again, naimbang nga morning sa ating lahat. At yun nga, napakaganda yung topic na pinag-uusapan natin ngayong buwan na ito. And nung na-inform ako ni Mark doon sa topic natin. Salamat, Mark. Kasi wala yata ako kasi nung nagsabi si Pastor doon sa lesson. Yan ang sinabi ni Mark, obedient, commit to obey God's word. Parang sabi ko, parang gusto kong mag-live muna sa devotion. Obey. Kasi minsan sa atin, aminin natin na hindi doon tayo nagkakaproblema, di ba? Yes. Nagkakaproblema tayo doon sa pag-obey sa salita ng Diyos na napapakinggan natin. Kaya sabi ko parang Mark, gusto kong yata akong live muna. Pwede naman. Basta Mahirap kasi, di ba, yung nagsasalita ka, tapos alam mo, hindi ka rin nasunod eh. Yes. Kaya parang kaya sabi, pero anyways, and ano pa rin yun eh, pag gagawa ka ng topic, ikaw naman yung unang-unang matututo doon, di ba? And kaya sabi ko, sige na nga. Sige na nga, Exodus 24 verse 7. Exodus 24 verse 7, sabi ng Bible po dito, and he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, and maganda po yung sagot po nila dito, sabi niya dyan, all that the Lord had said, we will do. And ganda ng reply nila, di ba? And be obedient. Di ba? And sabi ko nung binabasa ko, buti pa itong mga Israelites na to, ganito yung nila. And napakaganda nung response po nila. Yan. So dito po kasi yung account na meron silang ceremony po dito eh. And nung binasa ni Moses yung covenant, yan, binasa niya yan sa harap ng mga tao. Yan, napakaganda yung reply nila. Yan, sabi nila diyan, lahat ng sinabi ng Panginoon ay gagawin po namin and we will be obedient. 'Di ba? Andun yung commitment nila to obey. Yan, andun yung promise nila to obey. And sino po yung mga nag-respond po dyan? Yung mga Israelites. At ganoon din sa atin, bilang isang anak ng Diyos, and pag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, napakaganda na meron tayong commitment. Ano po yung commitment po natin? Commitment to obey, ano man yung napakinggan po natin. Yan, kasi pagkatapos nating makinig ng salita ng Diyos, yan, ano po yung plano po natin? What comes next? Di ba? Yan, so napakinggan natin yung salita ng Diyos. What comes next? And yun, dapat yung commitment po natin to obey whatever yung napakinggan po natin. And kaya nga during sa mga services po natin, hindi nawawala yung invitation. And bakit merong invitation? Kasi gagawa tayo ng commitment ayon po doon sa napakinggan po natin. And laging sinasabi ni Pastor sa atin na yung commitment po natin pag invitation, mag-commit po tayo na sundin natin yung salita ng Diyos na napakinggan po natin. And kasi sayang naman. And kasi minsan walang problema sa atin sa pagtanggap, di ba? Tinatanggap natin yung salita ng Diyos. Yan. Pero anong gagawin natin doon sa natanggap natin na katotohanan? Hanggang sa puso lang ba natin yan? Hanggang sa isip lang natin yan? Knowledge lang ba natin yan? No, ang kasunod po dyan
ay yung commitment natin to obey. Yan. So, pag sinabi natin to obey is, it refers to the act of following commands. So, alam naman natin na yung Bible, punong-puno ito ng command, di ba? Yan, instructions. Yan, every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ano yung tinatanggap po natin? Instruction. And instruction, saan galing yung instruction po na yan? Galing po sa Panginoon or guidance. Diba? Yan, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yun, tumatanggap tayo ng command, tumatanggap tayo ng instruction, tumatanggap tayo ng guidance. And to obey, meaning is to to listen attentively. And kaya nga laging nare-remind sa atin, ni Pastor, kapag before ng preaching, yan, ano yung sinasabi ni Pastor? Umayos kayo ng umupo ka na komportable kang makinig ng salita ng Diyos. Kasi to obey is to listen attentively. And attentive ka na, alam mo yun, na pag attentive ka na, hindi ka inaantok, alive, alert, awake, enthusiastic. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ganun po dapat yung attitude po natin. And to listen attentively or to submit to authority. Yan, so to submit is to yield. Di ba? And to authority, ibig sabihin ng authority, the power to influence or command. Di ba? Yan, so tayo po kasi, alam naman po natin na bilang isang Kristiyano, the Word of God is our authority. Di ba? Ibig sabihin niyan, the Bible as the inspired Word of God, ito yung ultimate, ito yung final standard po natin sa ating faith and practice. Di ba? Yung salita ng Diyos, yung Bible. Yan, kaya nga, ano man yung natin, ano man yung naririnig natin, ano man yung napapakinggan natin, ano man yung nababasa natin mula sa salita ng Diyos, alam ko naman na hindi lang tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, then nagkakaroon tayo ng personal devotion. Di ba? Yan, so ano man yung marinig natin, ano man yung mababasa po natin diyan, yan, dapat andun kasunod doon yung commitment natin to obey. Yan, so yung andun yung pagsunod po natin, andun yung pagpapakumbaba natin sa salita ng Diyos. Yan, di ba? Yan, kasi alam naman po natin, actually, simula sa Old Testament pa lang, Old Testament hanggang sa New Testament, sinasabi ko ng Bible dyan, yung obedience natin ng salita ng Diyos. Yan, paulit-ulit po yan And lalong-lalo na dito sa Deuteronomy, and paulit-ulit po yan na we should obey God's word. And dahil syempre, alam natin kung ano mangyayari if we obey God's word. Yan. So, how should we obey God's word? Paano yung natin? Paano dapat tayo susunod? Paano tayo dapat susunod sa salita ng Diyos? Yan, diba, yung sabi ni Sir Christian kanina, yung kanta na pinapakanta sa Sunday school. Diba? Yan, akala natin pangbata lang yung kanta na yun, di ba? Yung obedience, yung kanta na obedience. And napakaganda nung first stanza. Actually, lahat naman pa rin yung second stanza. Yung first stanza niya, sabi niya dyan, hindi ko kakantayin, babasahin ko na lang. Kantayin mo na. Kasi baka mag-brown out Mag-Sunday school tayo muna. Kantayin na lang natin sa isip natin. Yan, kantayin natin sa isip natin. Yan, obedience is the very best way. Sabi ng Bible, sabi ng kanta, to show that you believe. And so, sige, kantayin mo. Okay, kinakanta mo nila. Ma'am Virgie na lang. Yan, sabi dyan, doing exactly what the Lord commands. Yan, di ba yung binasa natin kanina dyan? Na anong response ng mga tao dyan? All that the Lord had said, we will do. All that the Lord had said. All, sabi dyan, all. So mapapansin natin na wala silang pinipili. So yung obedience natin yung obedience nila dyan is hindi partial. Diba? Dahil naririnig natin, yan yung principle natin, partial obedience is disobedience at all. Diba? Kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, yung pipiliin lang natin yung susundin natin. Hindi pwede po yung ganun. Pero yung nakaayon lang sa kanya. Yung pabor pabor lang sa'yo. Diba? Tama yan yung pabor lang sa'yo, yung kaya mong sundin. Pero pag parang sa susunod ko na lang susundin ito. Di ba? Minsan obedient tayo sa soul winning. Pero minsan hindi tayo obedient when it comes sa giving. Parang tithes and offering, parang So, mahirap gawin yun. Parang mahirap yun Lalo pag medyo malaki-laki. Pag medyo malaki-laki, parang malaki-laki yun Then, lalo na, hindi lang sa pagmalaki, kapag medyo gipit ka, tapos,
pambira yung ibabawas mo yung tithes, ibabawas mo yung offering, ibabawas mo yung commitment. Shucks, parang konti na lang Bawas mo pa yung matitira sa utang mo. Sabi, parang konti na lang matitira sa akin. At diba, merong battle na naman, merong battle sa obedience natin. Diba, parang, sa susunod na lang siguro ito. Di ba? May mga ganun, may battle. Ay, sa susunod na lang siguro ito. Basta sinunod ko naman yung soul winning eh. Di ba? And partial. Di ba? Partial yung pagsunod po natin. Pero hindi dapat po ganun. Kagaya ng mga Israelites po dyan. Ano yung sabi nila? Lahat ng sinabi ng Panginoon ay susundin namin. Di ba? Minsan kasi ganun yung ano natin. Minsan yung buhay na, yung pagsunod natin, partial lang yung pagsunod po natin. Yan. So, and sabi ng kanta dyan, doing exactly what the Lord commands, doing it happily. And 'di ba yung ano kasi yung pagsunod natin sa salita ng Diyos ang sabi sa John 14 John 14 dahil yun sa pagmamahal natin sa Panginoon. 'Di ba? Yung obedience natin bunga yun ng pagmamahal natin sa Panginoon. And sabi siya doing it happily. Alam mo yung sumusunod ka na merong kasiyahan. 'Di ba? And so bagamat maaring dumarating yung time na mahirap sumunod, mahirap sundin yung salita ng Diyos. It's hard to obey God's word. Yan, pero merong principle na tinuturo po ng pastor po natin dyan na when obedience is hard, obey anyway. Di ba? Nung ko pa ito narinig, bagong Kristiyano pa lang ako, naririnig ko na itong ano na to eh. When obedience is hard, obey anyway. Yan, di ba? Yan, sabihin man natin na parang mahirap sundin to, mahirap gawin to. Yan, yung pagbibigay ng tithes, parang mahirap yun. Kasi walang matitira sa'yo. Paano na yung pang Shopee? Paano na yung pang Temo? Ano pa ba yung mga Lazada? Ano pa ba? Yan, pang TikTok shop, wala nang natitira. Di ba? And, di ba? Obey anyway. And so, sabi rin, narinig ko rin, sabi ni Pastor, when obedience is not easy, when obedience is hard, disobedience is not easy. Yan, di ba? Yan, mahirap sumunod. Pero tandaan natin, and hindi rin madali na hindi sumunod. Bakit? Kasi merong consequence lagi yung hindi natin pagsunod. And then, meron namang blessing pag tayo ay sumunod. Di ba? Nababasa natin, mga madalas nating sabihin sa mga bata sa Sunday School. Alam mo, memorize natin nila yung Deuteronomy 11, Deuteronomy 27:11. Yan, di ba? Memorize ng mga bata kasi paulit-ulit nating nating tinuturo na merong blessing sa obedience. Di ba? Yan, so, meron ngayon nabanggit din ni Pastor noon na mahirap mang sumunod pero hindi man ako masaya na sumusunod. Darating man sa point na hindi na ako masayang sumusunod pero basta sumusunod pa rin ako. 'Di ba? Andiyan pa rin yung pagsunod. Pero sabi nga ng Bible, sabi ko sa John, sabi ng Bible diyan na yung pagsunod po natin ay bunga yan ng pagmamahal natin sa Panginoon. Pag mahal mo, sumusunod ka, yan you are doing it happily. Yan yung sumusunod ka na merong kasiyahan. So sabi diyan sa kanta, action is the key, do it immediately. And immediately, 'di ba? And meron na tayong principle diyan, and delayed obedience is disobedience. 'Di ba? Yan, so sa susunod ko na lang halimbawa nakapakinig tayo ng preaching yan about sabi natin na about sa soul winning. 'Di ba? Narinig natin and then sabi natin ay sa susunod next month na lang ako, 'di ba? next month na lang ako magso-soul winning. And pero narinig mo na ngayon, 'di ba? Yan delayed. Yan, nade-delay yung obedience natin. And tandaan natin, pag nade-delay yung obedience natin, it is disobedience. Yan, di ba? And so sabi diyan, obedience is the very best way to show that you believe. And so kung talagang naniniwala ka sa salita ng Diyos na napapakinggan mo, anong gagawin mo? Obey. Di ba? And to obey is to submit to authority. And sabi ko kanina, yung salita ng Diyos, yun yung ating final authority. Yan. So authority, power to influence. Dapat yung mag-i-influence kasi sa atin. Kasi pag susundin natin yung salita ng Diyos, yan, i-apply natin, we will do it in action, we will put it in action, ito yung mag-i-influence sa atin. And kasi alam ko naman na marami tayong influence na nakukuha sa labas. Yan. So marami tayong influence na nakukuha. And then minsan ito yung nasusunod sa buhay natin, di ba?
Yan, kaya nga yung iba, yung mga alibaw, yung mga kabataan. And di ba, iba yung influence na nakukuha nila sa labas. Kaya nga, ganun yung uri ng pamumuhay nila. And kasi hinayaan nila na ang magbigay ng influence sa kanila is yung nakukuha nila sa labas. And pero, kung hahayaan natin yung salita ng Diyos, magsasabi tayo sa salita ng Diyos, yan, susunod tayo sa salita ng Diyos, ito yung mag-i-influence atin. So just imagine kung anong klaseng uri ng pamumuhay meron tayo kung hahayaan natin yung salita ng Diyos na mag-i-influence atin. Yan, so sabi diyan, obedience is, sabi dun sa comment na nakita ko, sabi diyan, obedience is the key. Yan, totoo po yun. Obedience is the key. Saan? To happiness, success, yan, lahat yan. Yan, to blessing. Yan. Pero saan yun? Ano yung key doon? Yung obedience po natin. Kaya nga dapat nating matutunan. And kagaya ng mga Israelites po dyan, dapat po nating matutunan, dapat magkaroon tayo ng commitment na kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yan, yun po yung gagawin po natin. Yun po yung susundin po natin. And how? Yan, paano tayo mag-obey? And hindi dapat delayed, hindi dapat maging partial yung pagsunod natin doon sa salita ng Diyos na napapakinggan po natin, nababasa po natin, natatanggap po natin. And di ba? And gusto mo ba kapag yung, di ba, alam naman po natin na sabi nga dyan, obedience is the key. And obedience is the key to blessing. And gusto mo bang ma-delay yung blessing mo? Di ba? Halimbawa, Margie, ma-delay yung blessing mo. Gusto mo ba yun? Siyempre, ayaw natin. And para hindi ma-delay yung blessing mo, ano yung gagawin mo? Huwag mong i-delay yung pag-ubi mo. Diba? And so, ganun po dapat kagaya ng mga Israelites, and ganun po dapat yung yung pagsunod po natin doon sa salita ng Diyos. Diba? Sabi ko nga minsan, dyan tayo nagkakaproblema. Minsan, ba't kayo wala akong blessing na dumarating? Ang tanong, nasunod ka ba sa salita ng Diyos? Hindi, di ba? Yan, kaya nga, tandaan natin, obedience is the key. Yan, so napakaganda nung kanta na yan. Napakaganda na kantahin natin habang tayo ay sumusunod. Kantahin natin para alam natin, mareremind ulit tayo dyan na yung pag-obey po natin ay dapat hindi partial at hindi dapat delayed. O pagdating sa blessing, gusto mo ba partial lang yung blessing mo? Siyempre hindi, di ba? Gusto natin yung buo na makukuha natin yung blessing sa Panginoon. Pero kung gusto natin ng buo na blessing, and buo ba yung pagsunod natin doon sa salita ng Diyos? Di ba? Yan, kaya, so yun po muna ngayon. And paano tayo mag-obey sa salita ng Diyos? Hindi partial at hindi delayed. Yun lang po, and good morning po ulit sa ating lahat. Ayan. I thank you, Ma'am Chinita. And totoo yun, no? Yeah, obedience is the key. Sa kahit anong anggulo ng buhay mo, kahit anong excuses mo na, yun nga, kung hindi mo napag-iisa yung instruction ng Panginoon at partial lang yung gagawin mo, ayun, andun pa din yung consequence. So, huwag kang magtaka kung meron talagang consequence na dumadating, di ba? Katulad nung nabanggit ni Pastor kagabi, 'di ba, sa preaching, yung si Hezekiah na he walked in truth. 'Yun. At doon sa pagsunod niya dahil mayroon siyang magandang testimony sa Panginoon, 'di ba, may confidence siya kasi sumunod siya eh. Ayun. So, pag ikaw sumusunod talaga, yan, fully obeying God's word, andun yung confidence mo na humiling, 'di ba, or makipag-usap sa Panginoon, hindi yung puro guilt, 'di ba? Yung sasabihin mo sa kanya. Ayun. So andun yung comfortable ka, 'di ba? Andun yung joy, andun yung satisfaction. Yan. Na kahit na tatamaan ka ng trials, 'di ba? At na alam mo na andun yung pagsunod mo, hindi ka kumbaga yung pakikipag-usap mo sa Panginoon is not out of guilt, 'di ba? But it's out of yung sa joy na alam mo sa sarili mo na sumunod ka. Ayun, yun yung kagandahan. And yet, ang kasi nga, kahit hindi naman tayo excuse na karamihan sa atin talaga is andun yung partial obedience, 'di ba? Yun, dun pa nga lang sa instruction ni Pastor.
Ayun, hindi nga na, hindi pa tayo nakaka-adhere, 'di ba? How much more dun sa Panginoon mismo. And yun nga. So sa pagpapatuloy natin, dito tayo sa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ayun. So why commit to obey God's word? 'Di ba? Bakit kailangan nating mag-commit to obey God's word? Doon sa 2 Timothy chapter 3, though hindi naman tayo familiar na ito, very familiar sa atin, pero i-review lang natin, 'di ba? Kasi yung salita ng Diyos nabanggit kanina ni Sir Don, yung yung new version ng Bible 'di ba na na-encounter niya. Ayun. So baka meron pa sa atin. Baka meron pa dito sa sa church ang yan, nagbabasa ng ibang version. So, dito sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Yan, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kung syempre sa akin personal experience kasi hindi ko pa talaga na-take yung word of God as honestly gumagamit ako ng ibang version ng Bible noon. Yun. And through the years na pagiging Baptist ko, wala talagang kumbaga walang impact yung salita ng Diyos sa akin doon sa yung verse, yung mga gamit ko nun. Kasi never talaga akong gumamit ng King James Bible. Ever since nung doon sa sa first church na doon ako nag-start. Maliban lang doon sa naturuan akong mag-share ng gospel, pero very accepted kasi yung ibang version, and wala talaga sa inosente talaga ako doon sa hindi ko talaga alam, 'di ba? Yun about sa King James Bible. Kaya ang dami kong tanong noon, bakit ganito, ganyan? So, ang daming hindi nasasagot. So, parang wala akong antog doon, yung pagiging Baptist, hindi ko pa naiintindihan talaga yon. Yung faith ko doon sa Baptist, hindi ko alam kung totoo ba. Parang ganon. So, ang dami kong tanong hanggang sa kahit na nag-transfer na ako sa church na dahil nga seeking ako, seeking for the truth. And same, di ba? Same version. Ganun pa din. Kaya akala ko noon talaga, pupunta din talaga ako sa, di ko alam kung bumili ako ng Bible din noon. Tapos talagang anong tag doon? Yung pagkakaalam ko talaga noon, yung mas madaling intindihin, yung ganun. Pero wala doon sa isip ko yung guidance, yung wisdom from the Holy Spirit na siya yung magbibigay sa'yo ng understanding. Wala pa yun, hindi naman talaga yun tinakal, parang wala akong naalala na tinuro yun sa previous Baptist churches na pinanggalingan ko. Na yung, siguro meron pero touch lang, hindi talaga nila diniin, di ba? And kasi very contradictory na dun sa bibili ka ng version na super madaling intindihin. Ayun. And yun nga, yung consequence, walang effect, di ba? And wala talaga, kaya andun yung confusion. Yan. Andun yung confusion among the believers. Bakit parang walang effect sa kanila? And dito nga sa di ba, dito sa, kaya honestly, dito ko pa din naintindihan, di ba, yung itong 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ito. All scripture is given by inspiration. Nung doon lang sa talaga, kay Sir Michael Dumenden na syempre nung first year, sa Bible school. And yun, all scripture is given by inspiration of God. Doon ko naintindihan na the King James Bible is alive. Kaya andun yung yun na yung nagja-jive na siya doon sa verse na converting the soul. 'Di ba? Yun na yung nagja-jive na siya doon kasi hindi ko talaga kung yung word of God converts the soul, then why then? 'Di ba, na yung mga experience ko in the past na parang walang transformation, walang ganong, pero andun yung ang kagandahan, yung grace ng Panginoon sa akin, yung desire ko, 'di ba? Bihira na ngayon yung ganyan na magsisik ka, mga young people na ngayon wala nang pakialam na hindi ka na talaga magsisik for the truth. Ako nun talaga, andun yung, ba talaga yung ganun. So, meron, curious ako lagi noon, kaya syempre, hanggang sa ilid ka talaga ng Panginoon. Ayun, and sabi ko sayang talaga yung in the past, 'di ba, na seeking ako tapos
kung mas siguro mas nagamit pa ako ng Panginoon, yung ganun. So, very yun, sa akin precious ito, yung nagkaroon ako ng enlightenment, ng understanding sa Word of God dito sa kasi dito na nakasalalay yung andito na nakasalalay yung commitment. Yung dito na ako nakapag-commit na, ito na yung buhay mo, yung ganun, di ba, for the rest of your life. Yan, dito ka na mamamatay, yan, sa commandment ng Panginoon. Yun. Kasi, without that, wala naman, di ba, ang sabi nga sa it's precious more than gold, ang salita ng Diyos. Kaya kung mai-internalize mo yun, maisa sa puso mo yun, kung andun talaga yung puso mo na, yung pangunawa mo na, oo nga, talagang sinasabuhay mo, hindi lang siya sa paniniwala, nag-a-agree ka lang, parang ganun. Pero pag sa sarili mong application sa buhay, yun, dun mo maiintindihan na it's really the Word of God is precious more than gold. Hindi mo mabibigyan ng importance ang material na bagay. Yun. So, yun nga, it will lead you to yung, di ba, yung doon sa, sa time nila yung mga apostles, 'di ba, na binenta nila yung ari-arian nila and paano nila nagawa yun, 'di ba? Naibenta nila yung ari-arian nila and then they binigay nila sa mga 'di ba, sa mga apostles, yung pag-support nila sa mga missionaries, 'di ba, na buong puso. Hindi sila hesitant. So paano nila nagawa yun? It's all because andun yung yung pangunawa talaga nila sa word of God. Ayun, andun yung desire nila, andun yung puso nila sa salita ng Diyos, sa command, 'di ba? Na kasi ganun kasi yung nature, 'di ba? Yung namulat sila na ganun yung nature ng isang anak ng Diyos. And so hindi sila partial. Ganun. And ang daming pagdating sa salita ng Diyos, ang daming enlightenment. Kaya parang minsan, 'di ba, pag may isip mo na super dami ng mga left behind pagdating sa salita ng Diyos, na doon pa lang sa pagpunta ng bahay-sambahan. Yun, hindi na nila ma-value. Tapos yung sabi ni pastor na kapag 50-50 na yung buhay mo, yan, kapag pilay ka na, yan, tsaka ka lang lalapit sa Panginoon. Yung ganun. Naalala ko yung isa akong pinsan na kung kailan siya natamaan ng sakit na anong tawag doon, malabo na yung paningin niya. Yan, dahil effect ng diabetes niya. O doon na siya nakinig. Pero unfortunately, Pentecostal yung nag-reach out. Kaya sabi ko sana sana nga ma-invite, maka-visit dito. So ganun yung impact ng kung talagang yung alam mo yung sinasa puso mo yung yung value na yung sabi talaga, kung naiintindihan talaga natin yung the Word of God is more than gold, na mas binibigyan mo ng pansin. Though andun yung syempre yung sabi nga ni Ma'am Ginida kanina, the most challenging part is obedience. Yun. Kasi kahit naman sabihin mo na andito na tayo sa ministry, matagal na tayo sa church, andyan na yung kahit sabihin mong nagba-Bible reading ka, andun pa din, 'di ba? Hindi pa rin perfect yung obedience. Ayan. So, and yet, pero yun nga, yung grace ng Panginoon, 'di ba, na sa buhay mo meron andun yung hindi nawawala yung syempre yung desire mo, yung kagustuhan mo, 'di ba, na mailagay ka sa mataas na level ng obedience, 'di ba? Katulad nila pastor, 'di ba, na minsan pag paano nila nagagawa yung ganun, 'di ba? Na grace talaga ng Panginoon, yung wisdom nila, na hindi sila nawawalan hindi sila napapagod. Ayun, 'di ba? Na talagang kumbaga sinurrender talaga nila yung buong buhay. Hindi sila kahit na dun sa yung faith, 'di ba, ni pastor. It's all because of God's word, na yung commitment nila. Ayun. So doon pa lang why we commit to obey God's word. Ayan. Nakita na natin, 'di ba, yung importance na doon pa lang sa mga testimonies pa lang nakikita na natin yung value, 'di ba, yung impact. Kaya nga yung yung dito sa given by inspiration of God, na ito na yung the King James Bible, syempre mismo yung something that we use that is inspired, 'di ba? And preserved. Yan. And then syempre we believe it is inspired and preserved, and it's proven and tested na ito talaga is it changes, it can
ito yung word of God na talagang yung truth, set of truth talaga na binabago yung tao literally, 'di ba? And yung converting the soul na sinasabi, and dun sa Hebrews 4:12. And yung reproof, 'di ba, na sa what yung nabanggit in the past na it rebukes, 'di ba? Nagre-rebuke kasi siya. And then yung profitable, 'di ba, for doctrine. Yun. Kaya nga kasi dito tayo matututo. And the fact na the word of God is the very manual natin, 'di ba? Ito yung pinaka-guide natin sa buhay, sa Christian life natin. Yan, hindi na natin 'to pwedeng alisin at pang araw-araw na buhay, imagine mo yun na So daily life daily routine natin sa bawat doon nga sa Deuteronomy, 'di ba, yung pag-train mo pa lang sa bata with God's word, 'di ba? Sa paggising niya, 'di ba, sa habang kumakain or nakaupo kayo before lumabas ng bahay, 'di ba? Andun lagi yung salita ng Diyos. So makikita mo talaga yung command ng Panginoon kung paano i-treat yung salita niya, yun, pagdating sa obedience. And yan, profitable sa doctrine, sa rebuke, yan, sa reproof, sa correction, yung tinatama yung mali mo, 'di ba? Nandito lahat sa salita ng Diyos, tinuturo sa iyo kung paano ka mag-behave, 'di ba? And the instruction in righteousness, yung command mismo na dapat ganito ang gawin mo, 'di ba? So kaya ganun kahalaga ganun kahalaga yung commitment. Kasi without that, kung hanggang ka lang, pakikinig ka lang, walang commitment. Kasi pag sinabi mo naman na commitment, andun na yung commitment to obey. So talagang gagawa ka ng commitment mo sa Panginoon na mula ngayon, 'di ba? Talagang you will isa sa puso mo, isa sa buhay mo yung salita ng Diyos na dapat magre-reflect siya sa iyo. Ayun. And doon sa Psalms chapter 32 verse 8, ihabol ko lang. Psalms 32 verse 8 na 'di ba yung sabi niya, because it's the word of God is our very manual, na sabi niya dito. Yan, verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Yan, I will guide thee with mine eye. Yan. 'Di ba? So yung kahit dun sa mula kay Moses, mula sa mga prophets, 'di ba? Kung paano in-instruct, sumunod sila Joshua, 'di ba? It's all because doon mismo talaga sila nag-commit sa obedience sa salita ng Diyos. 'Yun. Kaya nakamit nila yung blessing. And mula doon hanggang sa New Testament, 'di ba? Nakamit nila yung blessing, yung purpose ng Panginoon. And wala namang sinabi na dapat madami kang pera. Hindi naman niya sinabi na magpakayaman ka, 'di ba? Ang sabi lang naman talaga doon is the word of God mismo, yung obedience mismo, parang key, 'di ba? Is the key and key to success, 'di ba? And hindi lang kasi yung material, kasi nga 'di ba, additional lang 'yun, but it's really that yung development ng character mo, 'di ba? And the wisdom na pwede mong So, ang daming pati yung iba, makakapag-share ka din, di ba? May impart mo yung wisdom sa iba. And meron ngang isa sa dito, isa sa mga college na nasabihan ko na wag lang siya talagang aalis sa bahay-sambahan and magpatuloy lang siya sa sa mga preachings, kasi nga 'di ba katatapos lang yung church attendance na topic. Sabi ko sa bawat church service, kasi yun lang naman, sabi ko hanggang dun lang yung kaya kong ibigay, hanggang dun lang yung kaya kong i-share sa kanya, 'di ba, na yung advice na pwede kong i-share, kasi sabi ko hindi naman kita kayang baguhin, 'di ba, yung advice ko hindi naman pwedeng yan yung magiging manual mo, pero yung sabi ko sa kanya, yung pakiusap ko na lang sa kanya na para kasi andun lang Panginoon din naman ang kikilos sa kanya. So sabi ko na wag talaga siyang mawawala sa mga church services, dahil doon niya makikita at doon siya kakausapin ng Diyos. Bibigyan ng wisdom kung paano niya i-deal yung buhay niya. So, yun lang, mga ganun. And sa 1 Peter, 'di ba? Sa 1 Peter chapter 2 verse 1 na yung hindi mawawala yung desire. So, bakit kailangan nating mag-commit? Yan, kasi nga, 'di ba, andito yung
sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Yan, as a chapter 2 verse 2. Sabi niya, 1 Peter chapter 2 verse 2. Pero dito muna sa verse 1, sabi niya, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Kasi ganito yung nature natin dati, di ba? Ganyan yung nature ng isang, kahit newly saved ka, andun pa yung andun pa yung mga, di ba, yung sinful nature na nagre-reflect. And madami pa sa atin, di ba, na meron pa din, hindi pa talaga nahahammer na sabi ni Pastor, nawawala. So, laying aside, di ba, to put aside, to stop doing. Tapos, di ba, yung sabi niya, as newborn babes, hindi lang kahit nga sa atin mga gaano katagal, to desire the sincere milk of the word of God, that ye may grow thereby. Yun yung pinaka-objective naman dito. Why we have to commit talaga to obey is for us to grow. Diba? Kasi yun lang naman yung pinaka-source natin. Wala naman ibang tutulong sa atin, diba, na magbago but the word of God itself. Ayun. So, yun lang naman ang pinaka essence ng na-prepare ko ngayon. So, to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie and Ma'am Jenida. Yan. So, totoo nga, no? Kung saan through our obedience, dun talaga makikita natin yung talagang mahal natin ang Panginoon. No? Kasi sabi nga ni Ma'am Jenida, kung mahal mo, susundin mo. Di ba, Ma'am Jenida? Sa Panginoon, yan. So, baka ma-misinterpret nyo na naman, ha? Alright, so, yan. At basahin natin yung comment ni Ma'am Flor. Maganda yun, eh. Wait lang. Alam mo yung parang kapag sharean mo ngayon, tapos biglang, tumatakbo. Baba. Yan. Sabi dito, pag masunurin ka sa Diyos, lahat ay ibigay ng kahit yung hindi inaakala, binibigay niya. Pag unahin mo ang Diyos, unahin ka rin niya. Amen. Yan. Na kung saan makikita natin. No? Then meron pa tayo dito. Pasalamat tayo sa Diyos. Na King James Version Bible natin. King James Version ang church natin at King James Version ang pastor natin. Amen. For that. At yun. At talagang makita natin na uunahin tayo. Kung priority tayo kung priority natin ang Panginoon, priority din natin din tayo ng Panginoon. So, yun. It's a blessing, no? It is a blessing for us, no? Na kung saan tayo inuuna ng Panginoon. So, talagang andun yung Word of God, talagang tinuturuan tayo na sumunod upang sa ganun, blessing, no? Blessing yung ang magiging blessing tayo sa iba at may blessing tayo. Alright. Then, yun. Good morning kay Sir June. Nanonood sa Ilocos together with, full-time staff. Amen. So, Amen. Morning. Yun. Kailan ba tayo magkakape dyan? Sir June. Alright. So, tanong natin yung mga kasama natin kung ano masasabi nila sa commit to obey the word of God. In a few words lang. Sina? Ay, nauubos na. Ma'am Sabel, ikaw muna unahin namin. Ma'am Sabel, anong masasabi mo sa ating lesson? Commit to obey the word of God. Good morning ulit. May guest ako pa. Para Nauubos yung mga nasa Google Meet, iniiwan na kami. Kaya unahin namin kayo. Thank you ulit sa bagong natin ngayon. Commit to obey the word of God. Sa pag-obey natin sa salita ng Diyos, dito tayo talaga natututo at dito tayo nako-correct. Wow. Yun lang muna because our time is wow. Wow. Sige lang. You speak English. Time is gold. All right. Yun lamang po. To God be the glory. Amen, Ma'am Sabel. Ma'am Emilia, in a few words, ano po masasabi po natin sa ating topic? Good morning sa ating lahat. Naririnig ba ako? Medyo, ma'am. Medyo. Okay. Lapit nyo lang po yung microphone sa kanya pa.
Okay na ba? Yan po. Ikumpanya ko na lang sa sarili ko kasi noon hindi ko pa wala pa akong connection sa church. Dito pa ako sa Saudi na hindi nabibigyan sa church. Wala akong pinabigyan ng tithes ko kaya naubos din. Walang commitment. Ganun. Compare ko ngayon na nagbibigay ako ng last year kasi may bumi-bumi yung pagbibigay ko. Ngayon, I try my best na diretso na hindi magbumi-bumi. So, kahit yan yung struggle ko na pag nakwento ko ay nakwenta ko lahat yung pagbigyan ng pera. Kulang talaga. Pero sabi ko, unahin ko ang Panginoon. Hayaan kong hindi mabayaran yung iba, basta unahin ko siya. At yun, nagagawa ko naman by the grace of God. So, praying na diretso. So, yun lang po. Thank you. Amen, Ma'am Emilia. Amen for that. Surgeon Michael, anong masasabi mo in a few words sa ating topic? Good morning po. Salamat po sa devotion po na ito. Lalo po sa paalala na naman po about sa obedience to the Word of God. Siyempre, doon yung sabi ni Sir John kanina, yung Word of God, obedience natin sa Word of God, yung magiging, para maging blessing tayo sa iba. At siyempre, yung Word of God, ito yung pattern po natin na isang Kristiyano. At ganun din kay Ma'am Ginita, yung sabi niya nga, ito yung final authority na nandun yung dapat natin pagsunod, pagpakumbaba natin sa salita ng Diyos. At ganun din kay Ma'am Virgie. Yun nga, siyempre, Word of God is profitable doctrine. Yung, siyempre, yung pinaka-manual natin bilang isang Kristiyano. Thank you po sa devotion po na naging paalala na naman po sa atin. Yun lang po. Thank you, Surgeon Michael. Yan. So, dito na tayo sa live audience. Krisha, in a few words. In a few words. Yan. Okay. Ayan, so magandang umaga po ulit sa ating lahat. Na thank you sa mga hosts at yun po, gawin natin talagang manual ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi bilang mga Kristiyano, ito yung ating guide. So kapag di natin nasunod, andoon yung masisira yung pagiging Kristiyano natin. Kaya pansinin natin tuwing hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos, merong nasisira. So, ang nasisira, syempre, ikaw na hindi sumunod. Ako na hindi sumunod. Ganun po ang mangyayari. Kaya ito ang gamitin nating manual ng ating buhay bilang mga anak ng Panginoon. Kasi ang King James na pamumuhay ay King James din ang biyaya ng Panginoon para sa atin. Ganon din sa every time na may altar call, yun yung panahon na magkukumit tayo para sa Panginoon. Kaya let the word of God control us. Yun ang ating simple obedience na malaki ang impact sa ating buhay. Kaya yun lamang po. Ayan, sa akin po is commit to obey the word of God. Ano po, yun po lagi po nating naririnig na lagi pong may biyaya sa pagsunod po sa salita ng Diyos. At sa pagsunod po sa salita ng Diyos ay dito po tayo nag-grow spiritually at mas naiintindihan po natin kung ano po yung plano at purpose ng Panginoon sa ating buhay. Yun lang po. Amen. Thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby May. And si Brother Mark, in a few words. Still nanonood siya sa Google Live. Facebook, naka-Facebook Live. Right, good morning po sa ating lahat. At so maraming salamat po sa topic na naman pulit na kung saan commit to obey God's word. So, na kung sasabi nga,
yung Word of God, ito yung manual ng ating buhay na kung saan sabi nga ng Bible, pag once na tayo ay sumunod, blessing. Pero pag once na hindi tayo sumunod, sabi nga ng Bible, ito yung curse sa ating buhay. Kaya mas maganda na tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Yun lamang po. Amen, Brother Mark. Amen. So, Amen. better luck next time. Joke lang. So, yan. Maraming salamat sa mga kasagutan and insights nyo about sa ating topic. So, kita-kita ulit tayo sa next Thursday. No? At wag tayong magsawa na mag-join sa ating mga devotion. Yan. So, yun. Doon po muna magtatapos ang ating devotion and bukas ulit. No? Kita-kita ulit tayo sa live ng sa mga mothers and sa Saturday sa family devotion. So, yun. Nandun yung tuloy-tuloy ang blessing ng Panginoon and yung Word of God. So, yun, at huwag natin kakalimutan ang ating soul winning saturation ngayon and bukas. Yan. So, andun yung mga programa ng church natin and mga Bible study natin mamaya. So, yun. At anything else? Wala na? Alright. So, sige. Maraming salamat po sa mga nag-watch sa FB Live. Yan. So, yun. Padagdag good morning kay Marjorie Copero from Navy Base. Wow. Amen, amen. May mga working singles na kikijoin minsan. Yes. Amen po. Good morning po. Yan. Pwede na si Mark. Ano? Kasalan na. Mira. Sige, Ma'am Flor, ninang po yun, ninang daw. So, yan. Baka malay mo, Ma'am, baka meron dyan, Japayoki, Ma'am. Baka kailangan ni Brother Mark na, sa Japan. Yan, alright. So, yan. Maraming salamat sa pag-tune in. So, sige po, tayo ay manalangin. Let's pray. Dakal ng Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos ng devotion. Bless us, O Lord, Panginoon, na magbunga, Panginoon, ang salita ng Diyos sa aming buhay. Lalo na, Panginoon, sa topic na ito na napag-aaralan po namin, na doon po, Panginoon, na ma-apply po namin sa buhay Kristiyano po namin at doon po yung pagsunod po namin sa inyong salita, Panginoon. Bless us, O Lord, sa mga gagawin po na sa buong maghapon. Lalo na po, Panginoon, sa mga mag-area, mag-sulwin, Panginoon, ando yung protection po, Panginoon, ganoon din po sa mga papasok sa trabaho, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagkasalanan, tumatalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless us all. Thank you. Bye. Thank you po.